nutritionist. Ay. Shout out kay Shout Mama out, Sharon. shout out. Correct. Oo. Mm-mm. Naku, marami pa tayong mga suking kasalo. Pero mamaya na natin babatiin dahil nandito na si Yan Doc na. Gerard. Doc, nandiyan na po ba you? Ayun! Ayan. Ay, si Doc. Magandang gabi at magandang umaga. Oo, maya-maya konti umaga na. Sa buong mundo. Ah, yes. Yes. Nasaan ka ba ngayon, Doc? I'm at home right now at medyo malakas ang ulan and walang pasok tomorrow. Opo. So, extended ng playtime with the daughter later. Yes, Oh, nice see, naman. tama pala yung hula ko. Oo. Nahulaan ko na syempre. Bonding. Bonding naman. Doc, habang nagbabanding po kayo ng iyong daughter, narinig mo po ba po yung pa-intro ko? Ang haba. Napaus ako dun na, bakit nga po ba mahaba ang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas? Lalo na, abangers na. Mamaya pa lang, marinig na September 1, mas marinig pa ang mga kantang pamasko. Ano po bang paliwanag dyan, Doc? Grabe po, ano ba? September, October, November, December yung Kapaskuhan. January, umaabot pa ng February kasi sinasabay pa natin yung Three Kings ba na Yes. pag-celebrate. Ano? Napakahaba ng Pasko sa Pilipinas. Ano ba yung significance ito kung bakit mahaba ang Pasko? Dahil sa atin po, family-oriented po kasi tayo eh. Yung thought man lang na I could celebrate a season with the family, gusto natin i-extend, gusto natin ihaba yun. Kaya sinasabing mahaba ang Pasko sa Pilipinas, it's because yung idea na magkakaroon ng celebration na magkasama-sama tayo together. Opo. Yung paghahandang yun po yun yung maano sa atin. Yun yung namumuo sa atin. Kasi September pa lang, bare months pa lang, Opo. talagang gusto na nating i-celebrate ang Pasko. So, pinaghahandaan kasi natin ito. Nakakatulong po at naka-impluensya po ba yung kasabihan na dapat araw-araw Pasko? So, hindi lang September. Totoo po yan. Diba? Maganda dapat araw-araw ang Pasko. Ulit, kasama kasi dito yung idea nung birth of Opo. Christ, Christianity. Kaya very special din po sa atin ang Kapaskuhan. Actually, hindi lang naman po sa Pilipinas mahaba ang Pasko. Pero yung well-celebrated na yung Christmas season, talagang sa atin po yun. Ito po yung isa sa kinakatuwa ng mga foreigners na Opo. napakaganda daw ng celebration ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Totoo naman, makulay, masaya, yung mga tugtog left and right, hindi lang po sa mall. Yung mga bahay-bahay din po, di ba pag umaga, palakasan na yan ng mga transistor radio, dahil po dyan, di ba? Pero saan po ba po natin maidudugtong yung kasiyahan ng Pilipino sa pag-alala, pag-celebrate ng Pasko? Ito po ba po nakakatulong emotionally? Alam niyo po yung pang-araw-araw, para masabi lang po na yung spirit ng Christmas ay buhay na buhay. Yung tinatawag kasi sinasabing paulit-ulit natin naririnig na ang Pilipinos ay resilient. Totoo yun, pero di ba, para bang gas-gas na yung sinasabi, resilient ng Pilipino, bumagyo, okay lang kami. The point there is, nakakahanap po tayo ng paraan, ng okasyon, ng ways for us to make little celebrations and little triumphs. Itong Kapaskuhan ito, kasi holiday season, Yes. kasi hinihintay natin yung bakasyon. Ito yung panahon kasi na naghihintay tayo na magsama-sama tayo together with the family. Kasi po, kung hindi pong titignan, sa population po natin, marami po sa atin talaga na marami tayong kakilala, even with our families, na nakahiwalay po sa ating pamilya because of work, because Opo. of things to do. Kaya yung Kapaskuhan ay isang napakagandang paghahanda sa atin emotionally. Tama po yung sabi nyo kanina, no? Emotionally, na ay dadating yung hinihintay kong mahal sa buhay. Siguro uuwi siya kung OFW. Yun namang OFW or nagtatrabaho sa malayo, ay makakauwi ako kasi holiday season. I'll spend my time with the family. Kaya yung anticipation of a long wait na magkasama-sama together, napaka
tatag, napakalakas sa kultura ng Pilipino. Opo. Sa tingin ko malaking tulong talaga at nakaka-impluwensya yung kasabihan ng mga Pilipino, dapat araw-araw Pasko. Pasko, O ayun, totoo. kaya lalong humaba yung selebrasyon kasi araw-araw Araw Pasko, Pasko. kahit hindi September, di ba? Yun. Doc, paano naman po nakakatulong sa kasiyahan ng tao? Yung mga simbolo ng Pasko, Oh, yung di ba? ilaw. Ilaw, yung mga Christmas. Alam mo yung mga pagbibisita ka sa bahay, huy, tapos na ang Pasko. Pero dito sa bahay mo, Paskong Pasko pa rin. Uy, di alam ba? mo, napansin ko Oo. yan nung nagka-pandemic tayo, tapos nag-lockdown, di ba? Mm-mm. Ang tagal na bago tinanggal yung mga pailaw nila. Correct. Yung simpleng mga nausong mga ano Yes. bang tawag dun sa mga bulb na yon. Yes. Kasi kahit kami, hindi na rin namin siya tinanggal, Dok, kasi may dagdag siyang kasiyahan. Totoo. At parang may nafe-feel ka na merong hope. Parang gano'n eh. Tama ba yun, Dok? Yes, totoo po yun. It gives us festive mood. Maidagdag ko rin po, kahit po sa amin, sa opisina ko rin po, September 1 pa lang po, September 1, naglagay na kagad ako ng Christmas tree. Tawa ng tawa yung mga kasamahan ko na ang aga-aga daw ng Pasko sa opisina ko, which is good. Tuloy lahat, gusto pumasok, lahat masaya because of those decorations that gives us festive mood. And kailan tinanggal? Tinanggal at the end of February. So yung buong haba, September, October, November, December, 6 months pala yun. 6 months, oo. 6 months, ang haba yung 6 months na yun because of those decorations, because of those lights, which gives festive mood. Pampasaya po ng ating pang-araw-araw, kaya araw-araw ay Kapaskuhan. And maidagdag ko lang po, tungkol din naman po dun sa scheduling ng Pasko sa kulturang Pilipino. If you would notice, ang Kapaskuhan po natin, before magpasko, may November 1, yung Undas. Doon sa Undas, nagkikita-kita yung mga family members para gunitain yung ating mga yumao. Sa Undas, hindi lahat nagsasama-sama, hindi lahat available. Kung available man, paisa-isa yung dating, at hindi naman makapag-celebrate ng todo-todo. Kasi may ginugunita, may dinaramdam. Kaya pampadagdag pa po yun ng anticipation of a good celebration pagdating ng Kapaskuhan ng December 25, kung kakayanin. And after that, tapos ng December 25, may January 1 naman po tayo na celebration na naman ng New Year. Kaya yung Christmas season, hindi lang po kasi siya yung birth ni Christ para sa atin. Of course, it symbolizes that. Pero there are several celebrations kasi na doon sa buong 6 months nga na yun, ay nagsasama-sama tayo and we are looking forward for that. Ang nakakatuwa kasi talaga dito, yung mga simbolismong yan, nakakadagdag kulay sa mas magandang celebration po sa Pilipinas. Kaya yung iba parang, nung nilagay yung dekorasyon sa corner na yun, huwag nang alisin yan kasi nakakaganda ng mood sa bahay natin, di ba? Pero may kilala ko, Doc Gerard, ganyan, hindi na tinatanggal yung mga dekorasyon, tinatamad magligpit. Iba naman yun. Diba? Nilipitan ba? Isa-isa naman, ikakahon na naman yan. Ganun. Diyan na lang yan. Ganun. Kung mapapansin niyo po sa mga malls natin, nandun pa rin mga Christmas lights hanggang ngayon. Talagang pinagmamasan ko yun. Hindi nila tinanggal yung mga Christmas lights magmula nung December last year. Hanggang ngayon, nandun pa rin po hindi inaalis. Bakit po? Yun yung siguro sasabi natin, yung symbolism nitong mga maliliit na bagay na ito na minsan tiniturn on nila kahit hindi Pasko, pampadagdag ng saya. Hindi naman po tayo kailangan pasayahin dahil malungkot tayo, Pero yung konting mga simbolong ito, pampadagdag ng kasiyahan sa pang-araw-araw na buhay natin. Totoo din naman. Totoo. Actually, pasintabi po, Doc Gerard, sa maiksi at mas simpleng pagpapaliwanag ko ba, hindi nga kailangan ng sociologists na magpaliwanag ng kahalagahan ng Pasko. Kahit ordinaryong tao, sasabihin lang, nagpapasaya sa amin yan. Ayan. Ganun lang naman. Ramdam namin ang Pasko dito, anuman. Tsaka, ito, baka related naman sa pagiging sociologist nyo. Kahit po, di ba, yung relihiyon, karamihan po Katoliko, di ba po, Kristiyano, ang nagse-celebrate ng Christmas. May mga relihiyon po na, hindi,
nagse-celebrate na rin Nagse-celebrate na ng din, Christmas. oo. Kasi yun yung nangyayari sa buong bansa Oo, di ba? yung the joy of Yes. giving, Yes. the joy of yung pagga-gather ng mga magkakapamilya, magkakaibigan, di The ba? joy to the world. To the Ganun. world. Joy to the world, di ba? Totoo naman na yun, di ba, Doc? oo. Sa ibang mga kapatid po natin sa pananampalataya, may they be Christians or hindi, kung ano man yung pinaniniwalaan na. Yung idea po ng gift giving, yung idea ng pag-share, yun po yung nagiging diwa ng Kapaskuhan. They may not connote it with the birth of Christ as Christians see it like that, ano? Pero yung panahon, a time of giving and sharing, a time of commemorating loved ones, a time of making peace, yun po yung nagiging simbolo ng Kapaskuhan sa kanila. Hindi man na sasabihin na ito ay birth ni Jesus Christ, dahil maraming usapin tungkol doon, ano? Yes. Pero yung diwa ng tayong lahat, let us be peaceful itong season na to. Magtatagal yun mag-move yun throughout the year, throughout the whole year, next year. Yung making peace. Totoo. Oo, totoo. Ay, kayo po, Doc, bilang sociologist, ano po yung masasabi niyo pag sinabi na, ay, ang Pasko, para sa mga bata lang yan? Ay, Ganun. may Di ibang ba? nagsasabi kasi na gano'n. Na huwag na tayo magbigay ng Oo, regalo. Dapat sa bata na lang yun. Ganun. We are all kids at heart. Lahat po tayo gusto ng regalo, lahat po tayo gusto magbigay, lahat po tayo gusto magpasaya, lahat po tayo gustong sumaya. Siguro itong Kapaskuhan, ang Pasko ay para sa mga bata. True, para sa mga bata. They are the ones na very special sa panahon ito. Sila yung focus natin eh. Kasi pag sinabi mong pagmamahal, ang una na iisip natin mga bata, una na iisip mga anak natin, kids in particular. Pag sinabi nating gift giving, it's better to give than to receive. Kunyari pa tayo, gusto rin naman natin makareceive eh. So sa Paskuhan, masaya rin yung pakiramdam natin when we receive gifts. And kasi ito yung, kasabay ng Pasko kasi po, malapit mag-New Year. Doon sa New Year kasi nagbumuni-muni tayo, sino ba yung mga taong tumulong sa akin, nag-alaga sa akin, na sinuportahan ako nitong year na to, naaalala rin po natin sila sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga ang Pasko daw para sa mga bata, well, that's true, because we are all kids at heart. Ay, di ba? Sana kunin natin ang reaksyon ng kids at work dun sa sinabi niyo na kids at heart. Baka naman ma-offend sila. Ganon, di ba? Doc, eto pa. Since nabanggit nyo kasi yung New Year's na yan, bakit ba, tanong ko talaga to, kahit sa pamilya namin, mapapagalitan ako ng nanay ko tsaka ng ate ko pag tinanong ko sila bakit po mas naghahanda ang mga Pilipino ng bonggang-bongga kapag bagong taon naman. kaysa sa Pasko? Pansin ko lang ha. May schedule kasi yun eh. May schedule ng sweldo. Kasi nga naman yung sweldo katapusan. Katapusan. Oo. 31. Maraming nabili nung Christmas, nung 25th. Dumadagdag yung goods na yon, yung gifts ng New Year. And kasi ang New Year po, katulad na sinabi natin kanina, na maaring hindi lahat naniniwala sa diwa ng Kapaskuhan ayon sa mga Kristiyano. Pero pag ang New Year, lahat tayo... Maaring may pagkakaiba-iba pag Pasko, pero pag New Year, lahat naman Yes. sang-ayon na sumasalubong tayo sa bagong taon. Tsaka buong mundo na yun. Yes. Hindi lang Pilipinas. Diba? Nakiselebrate. Nakiselebrate. Celebrate ng buong mundo. Yung pagiging bountiful ng New Year, yung welcoming the year na bountiful, lahat tayo, we look forward for that kasi. Yes, parang Ganda. napaisip tuloy ako ng pansit canton ngayon. Wow! Pansit New Year. Kagabi, hot chocolate. Ngayon pansit canton. Ano ba yan? Mga naiisip natin. Pag Pag nagpansit canton. Ang natin food yan. Correct. Ang pansit, pampahaba ng buhay. Pag nagpansit canton tayo, pampahaba pa ng selebrasyon. Ay, oo. Diba? Hahaba lalo Pasko. Haba, totoo. Correct, 'di ba? Pero kayo, Doc, paano niyo po ba sineselebrate? Talaga na kayo mismo ramdam niyo na ang Pasko? Lalo nga excited ka para sa September 1? Bukas September 1? Opo. Yes.
when you have a 9-year-old daughter at home na looking forward for happy moments for Christmas season, talagang ramdam ang Pasko. Kasi as early as 2 weeks ago, nag-start na gumawa ng Christmas cards. Nag-start na gumawa ng mga, yung isasabit daw niya sa Christmas tree. Mahilig kasi sa arts and crafts ang anak ko eh. So, as early as that, ramdam na sa household namin yung Kapaskuhan. I guess ganito rin sa typical na pamilyang Pilipino na especially for the kids, they really look forward for Christmas season. Oo, Yun. totoo naman. Kaya excited na ang lahat dahil nga Correct. Burr months na. Correct. Oh, at magpapasko na. Ilang tumbling na lang. Pasko na naman. At syempre, ilang tumbling na lang. May countdown na tayo kung ilang days na lang. Ilan na lang bang days, Papa Awel? To be exact. Sige nga, nako-compute mo ba? Naku, dati kasi meron tayo dito, Kodi ko how eh. many days before Christmas, di ba? Meron na tayo ngayon. Meron na tayo. Oo, O simula mag-countdown bukas, na. di ba? Oo. Iyan, si Jay? Yun na yan. Di ba? Naku, Doc, thank you ha sa time mo at sa mga binahagi mo sa amin ngayong gabi sa ating mga kasalo. Magandang gabi sa inyo. Thank you very much also. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na ang Pasko ay hindi lang December 25. Yung diwa ng Pasko na giving, sharing, pagmamahalan, tama po yun na dapat whole year round. Siguro, hindi lang tayo mag-start ng ganong klaseng mindset pag New Year. Pasko pa lang i-start na natin yun. Yes, tama. Correct. Correct. At ngayon pa lang subi-subi na, magtabi na. Magtabi Kahit na. pa 20 etneb. Etneb. Ganon, Etneb. 'di ba? Yes. Para pagdating ng December, Bongga. May madudukot Oo. yun. At alam mo ba, Doc? Ah. Papa Awel, Yeah. 116 days na lang, 116 days na lang, Pasko na. 116 days. Oh, 116 Yun. days. Bilis na lang yun, Doc, no? 116 days times 20 pesos, etneb, magkano yun? Ay, Chang, sige diba? nga, i-compute mo nga. Calculator, di ba? Calculator, oh. Tita Portia and Tito Minjo, tulungan nyo nga akong 116 days times 20, meron kang 2,320 pesos. Oh, diba? Oh, diba? Bongga rin yun. Bongga na yun. 20 pesos lang po yan, ha? Pang spaghetti na. Kaya natin Yes. taasan yan. Yes. Ano na yun, pang handa mo na. Yes. Noche Buena. Noche Buena. Yes. Naisip ko Medianoche. Pang Mas bagong taon nga taon. pala Yes. yun. Naku, Yun. thank you, Doc, ha? At magkikita pa tayo. Of course, marami pa tayong pagsasaluhan dito sa programa. And Merry Christmas sa inyo. Ako Oh. lang unang nabati sa inyo at sa Wow, ating thank you. Merry Christmas. Merry Christmas po. Thank you. Yan po si Dr. Gerard Abergos, ang ating sociologist. O nga, Correct. advance na tayo talaga. Correct. Merry